Ato na karon welcome ang open forum. Kung kinsa ka to'y ganahang magutana, ang hinamang diri sa tuwa, magutana, ikaw yung pangalan, isulti yung pangalan, iyang kinuuhan, o taga-isabot siya. Karon, Brad, di na yung isa katahimanan rad, na mabot isilat lang kay Brad Dito na ilaw sa batuin. Kung ayaw mo paggabihat ang pangutana ha, kung di na may mga kalibog, mga tungkol sa pagtuong katoliko, ayaw mo kaulaw sa pagtuong diri, ayaw makasabot sa ato ang pagtuong o pagtuunan, mga tungkol sa ato ang simbahan katoliko. Okay, welcome ang tanan ng Binsuran. Okay, sabit ka sa pagtuong. So, lalagi paabot diri. Dito bro, pasok dito. Ada. Nanay diri, nanay nangutana. Nagtuo man ko na naay Ginoo. Pero di naman ko musimba kay makasuna man gihapon ko sa sulod sa simbahan. Sakto ni or sayo. Tubag. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nagtawag kanato Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. So kung nagtuo kita sa Dios, apan dili kita mosimba, nakasala kita sa kasubuan sa Dios. Sumala sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11. Binong domininyo adlaw ikapaunay balaana kini. Sinisan kinsa magtarahon ini adlaw, sinutan ko kayo sila. Ngano nga kinahanglan kita nga mosimba? Ano kita magpasalamat sa Dios? Gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kita panalangin sa Ginoo. Nga naman na magtawag na kita Ginoo, kanya dili kita maadtong ganiya. Ano magpasalamat sa mga panglawas? Roma kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8. Anay kita na magpasalamat. Anay kita na magdaig sa Dios kuno sa kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Nga nung ato manghihika ang atong responsibilidad, nga gihatagan man kita o kusog ano kita makatrabaho. Mga kinahanglan kita ganyan na musimba. Dili ito ang pagtawag nato Ginoo. Tungod kay dili ang tanan nga nagtawag ka nato Ginoo, Ginoo makasulod nato sa gingharian sa langit. Kinahanglan kita muadto nato sa simbahan aron atong simbahon ang atong Ginoo. Ang tanan nga mga tuhod ng biko aron pagsimba sa atong Ginoo Hesus. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod sa 9. So dili nato pinihika. Bawang sa nangutana na kung pwede na ba, manigamot kita. Nakaniwala sa itong kanimong opinyon. Tungod kay, dito sa simbahan kung kita mo simba. Sumala pa sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 6, versikulo 34 hangtod sa 50, mato pa ni Jesus, ang dili mukaon inimpan, dili makamatun kung kinabuhing walay katapusan. Kung saan man ato pagkalawat kung dili kita manimba. Unsa may kalawato nato diya sa atong balay. So ang istorya ni Jesus na ang dili mukaon inimpan, dili makamatun kung kinabuhing walay katapusan. Kung saan nato pagkamatun kung kinabuhing walay katapusan, kung dili kita maato sa simbahan, kay anaara kita sa atong balay na dili man kita makakalawa. Pinungduman nato yakin konsakrasyon sa Mateo kapitulo 26, 28, Lucas kapitulo 22, versikulo 19 hangtod sa 20, ug unang Korinto kapitulo 11, versikulo 23 hangtod sa 32. Pinungduman nato kini lamatod pa sa ratikso nga kong tingol sa gabi nga sa dinuhian ni Kwasepal nagpasalamat ni Pigas ug muhatag sa mga tinuod na lumingon gawa ta kini ninyo nga tanan ug kana kay kini akong lawas kay tulan alang kaninyo buhata kini sa paghandom kada. Sa ato pa sa English, do this in memory of me. Sa ato pa datong tanan nga dili manimba, dili na sila makahinumdom kay Jesus. Sa gingon ni Jesus, do this in memory of me. Dili nato pwede na ma-amnesia kita, mawatan kita memory. Kinahanglan naa pa kanato kanang memory. Do this in memory of me. Buhat ko kayo kita, aron maka-appeal kita sa Santos sa Misa. So daghang salamat. Diyan ito maong pangutana, buhata ang matarong, apan ayaw kalimti ang pagpasalamat sa pag-adto ngayon sa templo. Subala pa sa katapusang tiksaw na akong itugon ang Gospel City 11:16 na nahuman ni Solomon pagtupod ang templo sa Ginoo. Subala kayo sa iyang laraw.
o sa pagkagabi makita dito kung sulumulog pingon na dumog ko ang imong pakampo o dipili ko kinitimpruha pinanhi mo na magpaghala ng pakampo kung takupan ko ang langit aron dili mulan kung padala kong kamatay akong katawhan kung padala kong dulo ng mga tanong apan akong katawhan na akong itawag mudangog kanako sa dakong pagpaubos o gubiya sa ilang kasalanan papalimhugan o kayog sila. Katapusan ng versikulo, dipili ko kinitimpruha din ani simbahon ako hangtod sa kahangtulan. Bawat ko ba sa hindot ng pakutan? Amen, amen. Salamat, Madalang. So, musim mo kita. Ikatawang pangutana. Kamu mga Katoliko, gadugag-dugag sa Biblia. Hampakon mo sa Ginoo nga magadugang sa iyong pulong. Matod sa Revelation chapter 22 verse 18. Diba? Ganang tugangan nimo ang libro sa Revelation, hampakon ka sa Ginoo ana. Ganang kuhaan nimo ang libro sa Revelation, kuhaan usab ang mga klasya nimo ni ana. Pinugtuman nato ang Biblia na adi 72, 73 ka libro. Sa mga protestante, na adi 66 ka libro. Kana na sa pinadayan, exclusive ka na sa libro sa pinadayan, na kanang pinadayan, dili ka to pwede tugangan, dili ka to pwede kuhaan. Ayaw iapil ang ibang mga libro. Baon na nga delikado na. Pinsa ka itong mga ahas. Na imbis ka ang pinadaya, tama ka, kapitulo 22, ibong tugangan 23, 24, 25, mamiligro ang ibong pinabuhi niya na. Ayaw ilaman ang tibok Biblia. Kaya ang Biblia, kung violation of books ka na. Ang pinadayan, abi kay one thing na dili pwedeng tugangan o dili pwedeng tuhaan. Mao ang tuba sa maayong pangutan. Daghan kayong salamat. Natubag mo. Ikatulong pangutana. Sumala sa nakasulat sa Biblia Isa na sa yun. Isaiah Kapitulo 45, versikulo 22, usalan ang Diyos o watay lain. Ngano kamo to naman ang iyong Diyos. Wa man ni mag-ingong natuluan among Diyos, ikaw may nangutana ang nag-ingong tulo. Base sa imong una imong tuluhon, mag-listen na nag-explain sa usa ka Diyos. Hinumdum mga to, na di na pwede magpatulog laing Diyos, kaya usa lang ang Diyos. Ang usa ka Diyos, sa katoliko nga pagtulungan, sumalak pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Sa ato pa, kung atong in-Englishon kining istoryahan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, dato sa bayti na gingon, go to the whole world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, ang ginamit dito, in the name, klaro kayo na singular. Pero ato na itulo kangalan na ginanggan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dapat kailangan may Father, Son, and the Holy Spirit, dapat dili name ang gamiton. Dapat names. Kung tulo pa rin sila kapo, dapat mo ingon, in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero ang igamit name, it is grammatically wrong. But in theological sense, it is very correct. Why? Because there is only one God, and in one God, there are three divine persons. Sa ato ba ang simbahan Katoliko, nagtudlo lamang siya o sa Diyos. Ang pagdihasa o sa Diyos, itudlo sa simbahan, aduna kini tulo ka persona. Ang Amahan, na mao ang Master Planner, ang Anak, na mao ang Redeemer, o ang Holy Spirit, na mao ang Sanctifier. Ang pangutan, kini bang Amahan Diyos? Unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6, ang Amahan Diyos. Ang sunod ka pangubada, kini bang Anak Diyos? Roma 9:5, matod pa ni San Pablo na ilaha ang mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo na mao ang Diyos. Ang Espiritu Santo Diyos ba? Buhat 5:3-4, ang Espiritu Santo Diyos usab. Ang pangutana, tulo ba ka Diyos? Ang tubag usawa ka Diyos. At ang piling usa ka Diyos, adunay tulo ka persona. Kung atong tanawon, kining niya na ay taklog, kining little swing, na ay tubig, o na ay butilya. So, tulo ba kayo ka little swing, o sara? Pero dili kita makalikay sa iyang komposisyon na ay taklog, na ay tubig, o na ay butilya. Sa mangga, kung tanaw na pang mangga na ay palit,
naay ulod o naay lisod. Naara na siya sulod sa usa ka banda. Mao na nga kining pagka Dios nga kinaiya, usa ra ni kamo, pero ang nag-iya ni tulo. Ang pagka Dios di pa nag-iya sa amahan, kung matuloy kang triangle, ang kinaiya sa pagka Dios, di pa nag-iya sa anak, kung ang kinaiya sa pagka Dios, di pa nag-iya sa Espiritu Santo. Sa ato ba, usa ka kinaiya sa pagka Dios, adunay tulo ng lagi. Sa ato ba, dili na ito pwede, kung ang mangutana, katuloy ko nga, kay basig ang libo na usaw na ako libro nga mahimo naman ito. Uli akong dabita kadisyon. Dili na ito tayo sa lang. Ang divine nature ang pagka Diyos. Ang Diyos kong kinaya mo ng element sa Holy Trinity na itawag unity of Godhead o niya distinction of person. Na there is only one God, and in one God, there are three divine persons. Unang Juan 5:7-8, for there are three that records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Daghang salamat ya tumang pangutan. Ayan, so nakubag yun. Klaro tayo. Ano na ba yung pangutan na? Bro Alan. Inyong pari, mangwartahan. Naibayad ang kasal. Bunya. Napag-espesyal. Mga pari, pag nagpapatay ng Kristo, di mo maunaw anak. Sa ato pa pininangutan na dito siguro siya pagpatay ni Kristo, dahil siya ang isang witness. Dili na pwede pasangin lang nato na ang mapali o nawa ka dito. Di ato din nato ang atong pura pangupo din sa labat-labat. Si Padre Ruminaso nga sa pagkamatay ni Kristo ako man siya. So ang pari, Hebrehanon si Dios siya na itulong kalalay. Lalay sa pagkapari ni Aaron, lalay sa pagkapari ni Levi, lalay sa pagkapari ni Melchizedek. Di Melchizedek o atong binisayang kapatay ni Kristo. Sa atong pagkanaglimin ni Aaron pwede sila ma-involve. Pero ang atong pari, si Jesus mismo pari, Hebrehanon Kapitulo 3, versikulo 1, lamatos pa sa Hebro, mga igsugong Kristohanon, yung itawag usap sa Diyos, hibuan ninyong panag-ingnan si Kristo, ang apostol o pangulong pari sa pagturo ng atong lugtan. Sa atong pa, kinananato ang tinuod ay na Kristohanon na ay pari. Ganang magsangyaw-sangyaw ang mo yung Kristohanon pero ay pare, imposible na. Kaya sa Hebrehanon 3:1, ang tinuod na Kristohanon na agayoy pare. Mauna na ang mga pare na Katoliko, laray sila sa pagkapari ni Melchizedek. Sama nga sa Jesus, sumara pa sa Hebrehanon 5:6, na pare antod sa kahanturan according to the order of Melchizedek. So nga naman, tungkol kay sumala pa sa libro sa Epeses 14:18, si Melchizedek na hari sa salin kung pari usap sa tingalaton na Diyos naghalan o maupupili. Mao ang mga pari sa Katoliko, bread and wine, mao ang priest according to the order of Melchizedek. Sila ang mga pari na way kalambigitan sa kabatayon sa atong Ginoo. So usa ka na tapos accusation. Dili may kamo nga ato mga pari bakit nagpapatay? Unya ka ng tulong po kabayan, pagpalit mong padya sa pikilig na atong atbang, kung inyong bayan, bananin nyo ang pan, kung ang pari nagpabayad pa, kung di bayan ninyo ang pari, dapat ang pari, kaya kung nakakay bayan, di mo mang mada sa inyong balay, ising mong palit sila, inigbayad ninyo, bananin nyo ng pan, kung nagbayad mo sa pari, halagal, halin nyo ang pari sa inyong bahay, sa inyo ba ng di bayan, dili ka na bayad, kung nilisuhol ka na sa kahabo sa pari. Nga naman, tungkol kay unang Korinto 9, 10 sa 14, ang nagwali sa Ebanghelyo, kinahanglan, mabuhi-usap sa Ebanghelyo. Sa mga ito ang tubag, yan ang nindog na pangutana. Daghan kayo salamat, natubag yun. Ikalma, walang inyo man ipamugos, na ang relihiyon ninyo makaluwas, nawa may relihiyon nga makaluwas. Tubaron, si Kristo lang sumala sa basahon ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. So si Kristo lang ang makaluwas. Kung saan manato, lagkanan simbahan lawas para ni Kristo, Colosas 1:18. Kung muingon ka na si Kristo lang ang makaluwas, unya mo tuwa ka ng Kristo na may makaluwas nimo, ang pagbuwak ka nasakop sa simbahan ngayang itukod, sumala sa Mateo 16:18, sa ato pa, ang imong Kristo na gidala-dala, langay lawas. Di anangan mo na, nagsinikang tiknik ang Kristo na may lawas because we cannot separate Christ and His church. Because the church is the mystical body of Christ.
o walay lain nga iyang pagaluwason. Sumala pa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 25, ang simbahan mao ang iyang pagaluwason wa mao ang iyang lawas. Mao na nga makaluwas ko ang simbahan nga iyang gitukod, kay kaning simbahan nga iyang gitukod siya mga mismo. Mao na nga ano ni warning sa San Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 3 ngadto sa 4 nga nag-ingon si San Pablo, nahatlok ako na masalanan inyo hunahuna ug biyaan ninyo ang nung sa ubos sa paghibuta kay Kristo sa samang kaagri nga si iba ni pasalanan sa lansi sa bitin kay gikalimpay maninyo ang pagdawat kumisan kinsa nga moanha kaninyo nga magwalik lain ni Jesus nga dili mao'y diwali na sa mapapantay kamo ni mga tao nga magdaladalag lain ni Jesus dili mo'y pa o dili garantiya na kung magdaladalag Jesus mauna lang ang Jesus kinahanglan na ang Jesus sa atong dalagalahon aduna kay lawas o kanagyang lawas mao ka na ang simbahan na iyang gitukod o kanang simbahan na iyang gitukod makaluwas kay mao ka na ang iyang panitan o pagaluwason. Sumarak sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 21 ngadto sa 23. So ang relihiyon makaluwas ba? Siyempre kung ang imong relihiyon is estado sa Security and Exchange Commission hindi na makaluwas. Pero kung ang imong relihiyon is charity, tinukod ni Kristo, makaluwas galit ka na relihiyon. Ulit sinagtisay sa buhat ang unang katawad sa Diyos itawag o mga Kristohanon dito sa Antioquia. Muna mao kini ang atong relihiyon according to the book of religion, Christianity. O kini Christianity mao kini ang relihiyon nga naa diha ang lungkod na Christ na walay nailaran sa langit ug sa yutang makaluwas buhat Kapitulo 4 versikulo 12 daw sa ngalan ni Jesus sa atong Christ sa Christianity ana ang lungkod na Christ kay wa may lain ngalan nga makaluwas ang Christianity importante kini o ihatod kita sa kaluwasan ini relihiyon na kay kung dili kita makasakop dili ang mga tao wala relihiyon sumala pa sa Ecclesiastes Kapitulo 41 versikulo 8 ang mga walay relihiyon sigutan kayo sila daw ni ang tubat sa lindot sa bagutan. Daghang kayo salamat, Brad. Di ako yun. Brad, good PM. Aslan to Brad. Yan ang nagdaghang mga bersyon sa Bible. Hindi ba pwede nga isa na ka-bersyon sa Bible ang nabitaw? Philippine Constitution, Artikulo 5, Section 3. Nakakaulit ko sila. Daghan po na mga printing press nga ay hapag. Isang gani ang Philippine Bible Society sa Protestant Printing Press. Ang mga Jehovah's Witnesses, nag-inventa po sila Watchtower and Black Bible Society. Nakadaiya ang mga translation sa Biblia. Pero ang tanan na mga malaan kasulat, the mother of all translation is the Latin Book of Knowledge, Volume 10, page 77, katong hakuan ni Santo Jeronimo Omos sa Mando sa Santo Papa. Bawala na kita ay kanawasan sa Bill of Rights na apod mga rights ang tanan. Dili ka ito ka nakapugdan kay mga kita religious freedom. Apan ang mother of all translation mao kayo ang Vulgata Latina Biblia. Huwag ang tuba sa pulutan. Okay, natubag yan. Dagang salamat, Brad. Dapat yan. Ngano ang puaman ang mga patay? Ug ngano man na ay nabila? Utak, Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5. Wala kayo katoliko nga nakampog patay. Kay kanang patay, wala na na'y kahibalo. Di na na makadungot. Bala kung sa kanako masayo, kung mayroon kita na ang katoliko na nakampog patay. Kay makot pa sa Ecclesiastes 25 akong i-reiterate ang pikso sa Biblia, ang patay wa na kahibalo, dili ka makadungog. Kung saan pa rin mo pakit, gusto niya na dali naman makadungog ng patay. Kinsa na atong giampo, dili ang patay. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, ang atong giampo, mao ang kalag sa namatay. So ang kalag sa namatay, mao ang giampo sa katoliko, dili ng patay, na isutan sa Ecclesiastes 9:5. Ang kalag atong iampo tungod kay sumara pa sa ikaduhang Makapyo Kapitulo 12 versikulo 43 kato sa 46 ano na pa'y panahon na malingkawas sa ilang mga sala sila na nangamatay na. Mao na anong naamay nobena? Ang nobena ikan kada sa Latin nga Nobel. Unya sa Spanish 9, na sa English 9, na sa Bisaya siyam. Asa man ato kana gipattern
Dinumduman ako. Kung atong palikan ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 31, si Kristo namatay sa adlaw nga Biyernes. Mao na ang atong i-celebrate kanang Biyernes Santo. Pagkamatay ni Jesus, totally na separation between body and soul as to physical death definition. Kaya ang kamatayon physically, mao man ang panagbulag sa lawas o sa kalas. Ang lawas ni Kristo sa diyang namatay siya, gibutang dito sa Holy Sepulchre. O ang iyang palag, nagwali sa mga espiritu na nabilanggo, sumala pa sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18, ngadto sa 19, Gama Kapitulo 4, versikulo 6, ngadto sa 5. 6:5. Saan ba nagwali ang iyang espirituhan ng kahintang dito sa mga espiritu na nabilanggo? O niya, tulog ka adlaw. Pag ikatulog ka adlaw, nabanaw siya. Ang pangutan, si Jesus ba, human siya nabanaw, misaka na ba siya sa langit? Ang tubag, wala pa. 40 ka adlaw siya na naghatag og final instruction sa iyang mga tinunan. O niya, pagkatapos naghatag sa final instruction, sunod sa 40 ka adlaw, mao na iyang mga tinunan. Pag humani ana sa 40 kada bisaka sa salangit o daghan sa dala, sumala pa sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 18. So, pagka humani saka sa langit, ang iyang mga tinunan dito sa Upper Room in Jerusalem, Book of Knowledge, Volume 16, page 287, o Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 at 10, nag-novena, 9 days. 9 days dito sa Upper Room na nag-ampo ang iyang mga tinunan tungod sa kisaan ni Jesus na Espiritu Santo. Siyang kaadlaw na nag-novena, siyang 9 days ka prayer nila, mauna natungod sa novena, pag-abot sa Pentecostes, ika-50 days, ni Kunsat ang Espiritu Santo kami. Mauna, anong naakitay 9 days ka prayer, nainatay novena, ni Pater Nato ka na sa 9 days ka prayer, nagimuhat sa iyang mga tinila dito sa Upper Room in Jerusalem. Lalo na ay 40 ang atong mga paghandom sa kalag sa namatay. Tungod kay 40 days, hindi mo ipasabot di at ang kalag kay sumala pa sa buwan ng 2027, man is appointed to die once and after death is judgment. Sa ato pa, kanang 9 days, ato kanang hipaten sa 9 days, na nag-ampo ang iyong mga tinundan naman sa mga gabihin, kanang 40 days, mao ka na ang pag-uban-uban ni Jesus ay matino na paghatag final instruction, mao nang naatay 40 sa kalag, naapod tayo novena, unya naapod tayo sumat sa batang tuig, kay ato mang handumon, sumala pa sa sila, City 33, ayaw, hikalimpi ang paghandom sa mga binatay. Magbanggatapon kita sa mga buhi, samtang naghandom kita sa mga binatay. Bawa na ay Nobyembre 1 o Nobyembre 2. So, mauto ang tubag sa nindot na pamutang. Ay, salamat Brad. Di apa Brad? Yan naman daw, mamutuo man taong krus. Welcome sa Kaparan. Julius Sandaya. Tubag. Kasi utang ako si Magkuhan. Unang Korinto, unang 23. Bakit pa ni Santa? Nisangyaw ko si Kristo na gilansang sa krus. Muturog yung ka krus. Kaya ang tinuod ka magsasangyaw, biligyan niya imulat ang krus o si Kristo. Si San Pablo na nagsangyaw, iyan isangyaw si Kristo na gilansang sa krus. Nang bantayin nyo lang mga tao na magsigig sangyaw kang Kristo kang Jesus na wala na iapil ang krus, dili na pwede. Kanang Kristo na minus krus, dili na mao. Kaya ang Kristo nga itong isangyaw, mao itong Kristo na gilansang sa krus. Mao nang mutuog yun ta o krus. Mao ang tubag sa palutan. Salamat Brad. Di ako Brad. O ang katolikura ang tinuod na simbahan. Meaning, di sa tinuod o sakto ang Muslim, kung sa'y masulti ni mga anak Brad. Actually na may supernatural o natural religion. As far as the book of religion is concerned, there are 9 greatest religion in the world. Christianity, Islam. Ang sa ato lang na Christianity, sa Katoliko, kaya nabilong kita sa supernatural. Doon lang man ang mga relihiyon na supernatural. Ang
nauna ang Judaism religion, founded by Abraham sa 1850 BC, o gihatagan kining religious structure ni Moses sa tuig 1250 BC, pinaagi sa 10 Commandments according to the book of Exodus, kapitulo 20, versikulo 1 at 2 sa Bible. Katong Judaism, iya dito sa Diyos. Ang Christianity, iya po kini ni Kristo. Sumaw ni ang mga supernatural. So, kining tanan na mga relihiyon, kung wa sila masayon, na kining Christianity, na nagdala sa marka na One Holy Catholic and Apostolic Roman Church. Mao kini ang tinukod ni Kristo kasimbahan. Dili nato sila pwedeng i-deny tungkol kay ang Lucas 23:34 nag-ingon sa Jesus, amahan ko, pasayuha sila dahil wa man sila masayon sa ilang tinuhan. Sa ato ba kung inosente ang ating religion, na natural religion, Taoism, Hinduism, Mohammedanism, o uban pa ng mga religion, na si Kristo maupis ang founder sa Christianity. As far as the voice of history is concerned, the Catholic also is a religion. But in strictly since the Catholic, it is a mark of the truth founded by Christ, kaya ang historical naman ng Catholic, kaya kanang Catholic, it is a mark of the truth founded by Christ pala, mauna na may kaluwasan sila, itawag for accidents. Mauna dili na po sila pwede natagaan judgment. Mauna sa mga naa sa gawas, sa relihiyon na Kristyanismo, sa Katoliko, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 9, versikulo 47 hanggang 50, nag-ingon ang mga tinunan, naalagi mga tao dito na nagsangyaw, naghingilid ang mga lawa, nag-ayog pa sa kiton, naghimog mga milagro, ano pa silang dinan? Ngayon si Jesus, pasak bilang sila, kaya kung dili sila patlo ka nato, dati sila ka nato. Mauna ang Katoliko, nakakita yung spirit of ecumenism. Ditudloan kita sa atong simbahan, na mahalo nato, bisa kung sa pasilang relihiyon, pero dili, buti masabot, na ila na kitang insultohon sa atong pagtuo kay uingon sila kasalo tagaan na kitang false accusation. Mauna ang mga Catholic pwede ng Catholic Consigliere, ang Catholic Apologist Movement of the Philippines, walay laing mahimo sa pagtubag paghatag og husay sumala pa sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 15 na ginang andam kamo kanunay sa pagtubag sa karano panukana apan imo akili ubos sa kago ug kana. Botong tubag sa panukana. Okay, salamat Brad. Ini na pangutana, i-alis dito ng Brad Paul. Brad Paul, na pangutana ni Brad Paul. So, kan mo sa pangutana. Pwede ba? Pangutana mo. Atong jadi atong tinawag atong atong pangalan ko dalam ko ipangutana ko about sa atong religion sa Katoliko kabahid sa Santo Papa ni San Pedro no sa atong simbahan declare sa atong tinawag sa Katoliko nga siya ang atong unang papa. Karon ang pangutana nako mali unsa may ato makuha o i-clarify pa nato ba na atong mabasa sa katulakan nga siya ang mao ang matuod nga unang papa. Kaya daghan kayo mga pangutana kung mabuta na sa aming pagawin o dahil dili mo katulakay wala pag-ibig sa Biblia na si San Pedro may unang santo papa sa kinuhang Katoliko. Salamat mo sa pangutana. Nga nag-iwan man ka na sa San Pedro ang unang Santo Papa sa simbahan. Ang tubagan na unang Timoteo 3:15, ang simbahan o ang iglesia panimalay sa Diyos. Ikaw na ama kay panimalay, no? Isa may amahan sa imong panimalay. Ako ba? Ikaw. So walay panimalay nga way amahan. Kung ang iglesia o ang simbahan panimalay, sa ato ba na ay amahan? Sa yung ipapot ni Kristo niyan simbahan, miingon siya, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukurin ko ang akong simbahan, o ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa Diyos. Isang Pedro, pinatagan og Yahweh. Ang pangutana, mahimo mang unsya ang natagan og Yahweh. Isaias 21, 22, 22, ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Kaya nga nung kinahanglan man ang amahan, kaya ang iglesia simbahan, panimalay man.
So si Kristo, bibili niya di San Pedro nga mahimong amahan, ang ebidensya na kadtong paghatag niya og Yahweh. Kaya ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Kaya ang simbahan panimalay si Pedro ang gipili ang prueba kadtong paghatag sa susi. Ang paghatag sa susi, ang prueba na siya itudlo ni Kristo na amahan sa iglesia iyang gitugot. So mo ito ba sa kana? Tama question. Okay na po, para po, siguro na lumaw o mga kalungkaran, okay, matagba na tayo kung mga anong Diyos yung pagpasapos. Salamat. So proceed sa lain palukana. Ano sa magala? Nagpon, dapat. Ngano mag-ampo man sa mga santos? Ngano magampo ka sa mga santos? Santiago 5:16 sa iyong balang kasulatan, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang pag-ampo sa mga matarong dungdong sa Ginoo. Kung sumala sa Hebrew Kapitulo 12, versikulo 22, 23, ngayon ang balang kasulatan, duol kamo sa mga panganay kang sa ngalan ng isulat sa langit, duol kamo sa mga anghel, duol kamo sa Dios, o duol kamo sa mga espiritu, sa mga taong nahingpit na. Sa ato pa, isugo kita na di lang moduol sa Dios, di lang kay moduol sa mga anghel, moduol sa kita sa mga espiritu, sa mga taong nahingpit na. Nga naman, kauban naman sila sa Ginoo, ug ang ilang pag-ampo patod sa Santiago 5:16, dungdong sa Ginoo. Monang sa balang kasulatan, doon na gitawag intercession of the saints. O kana, dialaw ka na sa balang kasulatan na mudangog kita kanila. Kaya ang ilang pag-ampo matod pa sa Santiago 5:16, kaminahon o dungdong sa Ginoo. Monang doon na tayo gitawag intercession of the saints. Ang mga santos, tinuod na sila namatay na sa kalibutan, kapag sumala sa Ipadayag 6, Kapitulo 9, versikulo 10, ang mga martir na namatay sila ng matinudaton sa Ginoo, tuwa sila kauban sa Dios. Buhi sila, nagkauban sa Sanuman. Colosas 3:4-5, nakaambit sila sa himaya ni Kristo. Maunang ang atong pag-ampo ilang paminahon, kay ang mga santos nakaambit sila sa himaya ni Kristo. Mauna nga milyon na ito Ginoo na ang pag-ampo sa taong matarong ilang paminahon. Mauna ang role sa mga santos. Suto ka na. Salamat. Kung isa rin Ginoo, nga nung nag-reliyon? Tinuod nga usanay Ginoo, kapag nga daw linaghaman ng relihiyon. Actually, ang gitukod ini mga laing relihiyon, dili mga relihiyon. Kay si Kristo ra gyud ang duktong dunay katuod nga makatukod og relihiyon. Salmo 127:1, gawas kung ang tao magtukod, tawang lang, gawas kung ang Diyos ang magtukod, kung ang tao ang magtukod, tawang lang ang iyang kahabo. So ang Diyos yun ang matukod. Ang gitukod sa mga tao, matod sa balang kasulatan, walay kapuslanan. So ang tao, walay katungod na magtukod o relihiyon. Kaya ang magtukod o relihiyon, mawid ang Diyos. Ang palutana, unsa man na gitukod nila itinuhan, na may abot pa 40,000. Ang ilang gitukod, dili relihiyon. Ang ilang gitukod, linding. Unsa man ang linding? Ang linding nagpaporsyento o kwarta. Mokolekta o porsyento. Kung sa may gihimo sa mga nagtukod ng ilang relihiyon, ang ilang gitukod dili relihiyon, o dili linding. Nga naman, magtukod sila relihiyon, dayon mo demand sila o 10%. Kung sa mga linding, ang linding ba kami? Ang linding, upahulam ka kwarta. 10,000 for example. Kaya nagpahulam ang kakwarta, doon na kay authority na pupulikta o porsyento, legal 2%. Sa ato pa, ang lending institusyon, pag magpahulam o dismel, pupulikta siya o 200 pesos na interest matagbulan. Mao na ang lending. Ang mga pastor na nagtukod ng relihiyon, the more na worse pa ang lending. Yan naman, wala sila pong hatag o principal, pero naulikta sila o 10%. So asa may nindot, pastor o lending, nindot ang lending. Nga naman, ang lending, muhatag man o principal amount, muhatag man kwarta, kay hatag sa kwarta, doon na si authority na makobra porsyento, pinaka-porsyento, 2%. Pero ang pastor, wala maghatag o principal, sige kolekta o 10%. Wala maghatag o principal, pero 15 taasan, gikolekta na porsyento 10%. So asa may nindot? Pastor o lending? Nindot ang lending.
Unang nakamendot, hatagan ka 10,000 na principal amount. Ikaduha, mubo pa kilo interest. Kaya 2% pa. Pero ang mga pastor, wala kahatagin principal, 10% ang porsyento. So, bakit? Asa nindot? Lending, pastor. Mas nindot yun ang lending. Ikaduha, asa may nindot? Bombay o pastor? Kung sa mampun ng Bombay, ang Bombay, magpahulam ni mo 5,000, pero kolektahan po ka o 1,000. Kaya ang Bombay, 20% man. Gitawag na siya 5-6. Pero, nindot gihapon ang Bombay, ano man, although makuha siya 20%, pero naghatag man siya ni mo principal amount, kaya sa pastor, na sikolekta 10%, nawagin mo hatagi sukat o principal amount. Sa pangutana, asay nindot, Bombay o pastor? Nindot ang Bombay. So, pamiya na mo sa pastor. Bakit mo sa Bombay? Ha? Kung kamong makatuloy ka mamanhin mo sa laing tinuuhan, eh dito na mo magpapuklang porsyento, mas maayo pa, nangadto na lang mo sa mga Bombay. Kaya naman, kung taas ang porsyento, pero kinatagan na mo kwarta, ay sa pastor, nawagin mo hatagi kwarta, pero ikolektahan mo o 10%. Again, walay katungod ang sinisan-kinsan tao na magtukod o relihiyon, kaya ang Diyos ra ang magkatukod o relihiyon, ang ilang ditukod, dili relihiyon, kundi kwarta. Nga naman, nagtukod pa sila relihiyon, munang tubag sa Balang Kasulatan. Unang Timoteyo sa Medyo sa Balang Kasulatan. Narilang din naghuna-huna sila ng relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Nano may daghan ang relihiyon karon, dili masayop ang Biblia. Naghuna-huna sila ng relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Kinsa may nagtukod og relihiyon nga nabangkrap? Ang tanan nga nagtukod og relihiyon, ginamit ang Biblia sa Katoliko, silang tanan na himong milyonaryo, mayroon tagamahin. Gigamit ang Biblia sa Katoliko, napuhunan sa ilang pagpadato sa relihiyon. Maunang ang pangutana, nanong ang mga tao nagtukod ng relihiyon kay matod sa Biblia. Unang Timoteyo 6:5, naghuna-huna sila ng relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Maunang kung ako, gusto lang kong mahimong dato, di na ko magkatoliko. Nga naman, wak man tayo sweldo sa Katoliko. Ang among pagsulti din mo may sweldo. Wak man tayo magkisagay sa Katoliko. Mauna ako, kung gusto lang ko mahimong dato, di na ko magkatoliko, magtukod na kung akong kahuliyong relihiyon. Bakit mautana mo, Brad Paul? Kung magtukod ka sa imong buhaton, magtukod unta kong Sorbol Church. Siya ro di mo kusod sa akong tinuhan ng Sorbol kami. Nasa man sister, ikaw ko ni mo tesorer, madato na tanduha. Sister sa ngataw, kung magtukod pa tag relihiyon. Mauna nga, nanong nidaghan ng relihiyon, kaya ang relihiyon gihimo karon na paagi sa uman na mahimong dato. Ang tanan na nagtukod ng relihiyon na himong milyonaryo. Mao na nganong wa ko magtukod, musunod ra ko bahalag libre ko timawa na mahimong Katoliko. Kaya saon panako ng madato ta sa relihiyon, apan dito tay tambok sa interno. Bahalag maglisod ko sa Katoliko, basta ni ako sa tinungkod ni Kristo.